Yes, welcome to the question and answer portion of our presentation for today. And we are going to have this with, of course, our medical doctor. And for the sake of those who are just first time who are attending this, I would like to introduce to you first our doctor guest who is siya po ay isang family physician and he's been practicing integrative medicine for more than 25 years already. And he is a believer of our product, the iTera Care device and our other devices. He is using this in his clinic. And without further ado, I would like to call on our dear Dr. Alex Ibay. Yes, good evening. Good evening, Doc. Good evening. Okay ba ang audio? Yes po, yes. Okay po ang audio. Go Okay. Well, ahead, sorry, Doc. kasi dito ay power failure sa amin. Brown Oh, out. So, ang ginagamit ko right now ay yung aking cellphone at saka data lang ang ginagamit ko. Kaya siguro hindi ko na i-on yung aking video, yung camera kasi madilim. May ginagamit din ako okay. light. Tatry ko din, tatry ko din, Yes pero po, parang sana po yun. makita po. Ayan, kita po kayo. Medyo madilim. Sige, Kita po kayo, naman. Doc. Yes, we can see you Okay, po. sige. Pero madilim. Oh, sige. It's all Well, right po. We can see you. sige. So thank you very much, Rudolph, and thank you very much, Mike, for the good for the introduction. So na mga bago lang na nag-follow dito sa ating Zoom meeting. So I am an integrative medicine practitioner. So that means kino-combine ko po ang yung conventional medicine sa traditional, yung traditional medicine kung tawagin natin, yung mga herbal, mga magamit ng mga frequency medicines and acupuncture, ganun po. So sa aking practice ay natutuwa po ako kasi iba po ang mag-practice ng integrative medicine. Kasi nagagamit mo yung napag-aralan mo sa medisina, nung nagmaamit sa medical school. At the same time, yung po mga principles po ng traditional Chinese medicine na right now, maniwala po kayo, yan po ay sa amin sa medisina, pinapagamit na po, nire-recognize na po yung traditional government, yung East Avenue Medical Center, meron po silang yung alternative medicine section. So doon po ay yun, pinapractice mo yung acupuncture, mga traditional paggamit po ng mga herbal medicine, paggamit po ng mga massage, paggamit po. So yung mga ganun po, so nakakatuwa po. Well, sa akin pong clinic, ako po ay very, very much satisfied po, sa paggamit ko po ng alternative medicine. And right now, ang akin pong favorite na gamitin po ay ang ating iTera Care. So, sayang po kasi nga hindi ko mag-on yung aking sa cellphone kasi nasa cellphone ko, yun din po ginagamit ko ngayon. Meron po akong isang pasyente, tuwan-tuwa ako lagi po sinasabi niyo, stroke patient na naman po, dumating po sa amin, yan, binidyo ko, sayang, hindi ko naman pakita sa inyo. Nung bago magsisimula siya mag-therapy ng iTera, tapos after ilang sessions, alam niyo po, nagsimula siya na yung halos hindi makalakad, yung buhat-buhat po ba siguro nakakakita kayo ng mga pasyente na binubuhat-buhat, papunta sa loob ng clinic. And then yun na nga po, nag-iTera kami. Alam niyo po, nakita ko yung progress nung kanya, ng paggaling niya. Dati ang paglakad niya, talagang hindi niya mailakad, hindi niya maitas yung kamay. Ngayon po, yung kahapong binid kasi galing sa kahapon, nakakatuwa kasi siya mismo yung pasyente tuwan-tuwa. Nakakalakad na siya, nakakalakad na siya. Meron lang nga siyang tungkod, saka basta po sabi, matutuwa. Sayang, hindi ko lang po makita po sa inyo, So right now po sa kliniko, medyo mas madalas ko pong ginagamit sa akin, parang tulad nung una, sabi ko, paano ko kaya matutulungan itong pasyente ito? Right now, madami po. Goiter, thyroid nodule,
yun po may mga frozen shoulder, yung po may mga sinasabing lamig, meron pong sciatica. All those po na mga pasyente talaga pong malaki ang natutulungan po. So para po dun sa mga nagdududa pa nasa paggamit po ng Itera, well, it's about time. It's about time na gamitin po ninyo, or if you have not yet bought any device ko, it's about time. Bumili na po kayo, gamitin po ninyo pampamilya, o kung meron po kayong prospect, kung meron po kayong nakikitang kapitbahay o kamag-anak, gamitin niyo po ang Itera, introduce po siya. And right now, alam niyo po, ako'y natutuwa dahil po ako gumagamit na ng Oxitap. So nakompleto ko na po yung trilogy of wellness. Meron na po ang Itera BioLite. So matagal na po akong merong Itera Care, ang ginagamit ko nga po ngayon. So pansarili ay yung Itera Care Premium Then meron na po akong Oxitap. Wow, tuwan-tuwa po ako kasi right now pag yung po ang ginagamit ko na pong tubig namin na although ina-alternate ko po doon sa ating charged water, pero ika pong natuwa ako ginamit ko itong Oxitap. Siyempre sa akin po medyo maganda dahil parang medyo hindi po ako masyadong napapagod. Yan, ganon. Tapos pangalawa, yung akin pong apo na dati parang medyo maputla, ang laming putla. Pinagagamit po sa kanya ng Oxitap. Ang ganda po ng niya ngayon. Mapula ang labi niya, tsaka yung kanya po mga yung nails po. Kitang-kita po na nagpipinkis po. Dati parang medyo maputla-putla siya. So yun yung aking mga i-share lang muna ngayon. So let's go ahead na sa ating Q&A. Wow, excited ako makinig po dun sa Hello. mga... Yes, Doc. Yes. Can you hear me, Doc? Doc? Yes, okay. Oo. Okay, oo. Natutuwa yes. po akong makinig doon sa inyong testimony sa Oxitap. Yes. Parang kasi dati parang medyo, although kasi ang ginagawa ko kasi doon sa Oxitap, 'di ba, mayroong and revitalize tsaka yung refresh. Tapos yung 6 minutes ang ginagawa. Hindi pa ako pumunta doon sa number 9 sa 9 minutes. 6 minutes lang. Well, ang ganda ng effect. And pero 1 week, almost 1 week ko pa lang nagagamit. Yes, we are looking Then forward. later on, sabi ko, yes, oo. And later on, baka kasi 'di ba, plano ko tuloy ko na yung plano ko na maglagay ako ng wellness therapy center doon sa aking clinic And then ang sabi ko nga, pagka may mga pasyente na papainumin ko sila ng Oxitap water. And then titignan ko, doon ko makikita kung yung mas magandang effect ng Oxitap. Yes, napakaswerte po nung nandun, makakapunta po sa inyong wellness clinic, no? Very generous po kayo to share the products. Nagpapa-renovate kasi ako. Yes po. Nire-renovate yung clinic kasi dati yung clinic namin, yung second floor, yan siya, parang lying in. Nag-a-admit ako ng pailan pasyente, and then siguro nung mga anak ko ay nagka-college na, hindi na, nag-outpatient na lang kasi laging lumuluwas sa Manila. Pag naiiwan kong pasyente, wala akong mapaghabilinan, wala akong reliever. So, not close. Ngayon, dahil parang naging bodega na lang yung aming second floor ng clinic, so nagpapa-renovate ako. Doon ko ilalagay yung aking wellness center. Oh, wow. We're looking forward to that, Doc. Doc, saan po kayo located? Yun, sa Calawag, Quezon kami. Calawag, Quezon. So for those who are near Calawag, Quezon po. Yes, opo. Okay, so sige Doc, thank you so much for all your sharing. It's already 9:16 po, and we will have our question and answer po up until 10 p.m. And we are 146 in this Zoom meeting, Doc. So for us to be able to serve all of them, ang gagawin po natin, of course, we are going first na basahin po yung mga chat messages po dito. And then kung meron po mga talagang, if you feel that there's a need for you to
turn on your video and to speak to Dr. Alex Ibay, you are free to do so po. Just make sure lang po na ililimit nyo lang po ang inyong question to 2, that's maximum, and you will have a direct medical question po towards Dr. Ibay. So if wala naman pong violent reaction doon, so I'm going to start na, Doc. Okay, I will start reading the Meron bang ganon? Meron bang ganon? Oo, baka may violent reaction eh. Okay, so sige po. First question, Doc. Kanina pa to actually, no, mga nag-chat na sila. Can we use it for those with neurological diseases? She has ALS po, and her voice is already affected and has difficulty breathing, especially when she had COVID. She cannot drink a lot of water and on feeding tube now. She has 2 frozen shoulders and cannot sleep because of pain, Doc. Yes. So, na-discuss na natin ito before, regarding sa mga neurodegenerative disorders. So, kasama dyan po ay di mga stroke. And then ito po, yung ALS, amyotrophic lateral sclerosis. Medyo, as of now, yan po ay isa sa mga conditions na hanggang sa ngayon po actually, wala pa pong nakikitang cure para po doon. Pero ako po nagkaroon ng isang case po niya sa clinic, parang ang presentation po nung laging masakit po ang likod. So, ang nangyari po sa kanya, parang unti-unti nahihirapan na siyang masakit, and then pati paglakad niya naapektuhan na po, naapektuhan na. So, kung sa neurological problem, ang pinasuggest po nating protocol at pinagagawa ko po yan sa aking mga stroke patients, mga Parkinson's disease, yun pong front of the head, forehead. So, forehead, neurological, top of the head, at saka back of the head, likod. Pero sa ALS po, ito po ang inaano ko sa spine. Ano po, yung sabi niyo po may ALS, spine po ang pinapaano ko po doon. At so far, naging maganda po yung resulta po nung pasyenteng yun. Although, ang nangyari lang po ay medyo na-lost to follow up. Nawala po siya kasi gumanda na yung pakiramdam niya, siguro mga ilang sessions. Siguro after 2 years, after 2 years, bumalik po siya. And then, nung nangyari, sabi niya, maganda po ang naging resulta sa akin na wala po. Kasi nakita ko. Lamang sabi niya, parang, ang tawag dito, sabi niya, parang wala na pong budget, at saka yata hindi na siya nag-stay dito sa amin. May pinunta na siya, then, nung bumalik siya dito, yun. Pero, hindi ko na rin siya, lost to follow up na. Kumbaga, hindi ko na siya nakita. Pero, ang ganda po na naging resulta, doon sa ALS kung pasyente, nagdumamit po siya yan yung po yung mga iTeracare. Sila po yung unang-una, di ba, nag-start ako niyan, way back June, nagkaroon ako ng iTera, then nag-start ako ng mga last week of June, nagsimula ako sa mga pasyente ko. Sila yung una, yung isa yung sinasabi ko, may Guillain-Barré syndrome. Tsaka kaya naging, naging parang interesado ako. Dahil yung mga cases ba na mga, alam naman natin, ako as a doctor, alam kong walang mga, walang mga, as of now, wala pa silang nakikitang yung cure. Pero nung ginamitan ko ng iTera, ay tuwan-tuwa ako. Sabi ko parang, amazing, parang magic, parang magic. Ganon ang nag-experience ko sa iTera. Kaya hanggang ngayon po, paborito kong gamitin ng iTera. Oh, wow. But is ALS also a neurological problem Yeah, so po? yung amyotrophic lateral sclerosis. Parang kumbaga, siya, parang, anong tawag dito, yung demyelinating, kasi alam mo yung mga nerves, may myelin sheath, yung covering. Yun ang nawawala. Pag nawala na yun, parang hindi na rin sila nakakapag-transmit, hindi na rin sila, kumbaga hindi na rin gumagapang yung pakiramdam, yung motor na ganun ang nangyayari. Kaya Okay. amyotrophic ang tawag. Oh, that's why po ang focus niya is more on the spine. Yan, Alright. pagka yung ALS. ALS. Okay po, Doc. Another question from Medi.
meron pong bukol sa uterus, 6 cm na daw po. Ilang taon na kaya siya? Wala pong na-mention. Miss Medi, Sige. later po, yes, you Okay, can sige. chat. Kasi kaya ako natanong yung ilang taon na. Kasi usually pag may mga bukol sa uterus, the most common condition is myoma. Okay? So kung siya ay, ang edad niya ay yung beyond the reproductive age, ibig sabihin ay menopausal na siya. So medyo hindi naman na masyadong sa amin ay hindi na yun magmamat. Wala nang masyado magiging epekto. Pero kung siya ay nasa reproductive age pa at depende sa pwede pang lumaki yun, and then depende kung dapat kinakailangan is dapat surgical intervention. Pero pwede mo namang gamitin ang iTera. So i-focus mo doon sa sa puson. Ang puson ay ito, yung yan, pelvic area ang tawag natin pag pelvic area. So, focus mo doon yung iTera, 15 minutes to 30 minutes, 2 times a day. Nakakatulong po yun. Mas maganda yung maglagay ka agad like 10,000 ganun. Sandali lang, Doc, ha? Mag-ano lang. Ako Mute lang po ako. Alright. So, sige po. Medyo naging garbled kanina yung voice nyo, Doc. Ang sinasabi nyo po, the reason why you're asking what age, kasi kapag medyo may edad na, hindi na po siya into reproductive age. Opo. Parang hindi mo na masyadong iintindihin. Okay po. Alright. Question from Mr. Patrick Limuel. How long po ang treatment for sciatica bago makita ang effect? Okay, depende. So lahat naman ng ating conditions na nababanggit natin, it depends sa tao kasi maraming factors. Alam mo, sayang kasi isa sana din sa parang inano ko kanina is yung, di ba lagi kong sinasabi sa inyo yung sciatica, tinuturo ko lang ito. Kanina nag-ano ako ng diagram mismo ng sciatica, hindi lang na-print para makita nyo talaga yung sinasabi ko na yung vertebra L2, L1, 2, 3. Yung vertebra, tapos yung nerve, yung sinasabi ko din yung nerve na, yung sciatic nerve, yung diretso siya hanggang sa may binti, hanggang sa may sakong sa heel. So yun yung sciatic nerve na tinatawag. So like any other conditions, sabi nga natin, depende po yan sa tao. So we cannot say po, nasasabihin natin merong iba na, sabi ko nga, yung isang naging pasyente ko, first 2 sessions lang naramdaman niya yung pagbabago. Samantalang nung nagpa-therapy siya, na ang ginawa sa kanya ay mayroong acupuncture, may ventosa pa, mayroon pa yung hot ganon. Sabi niya wala siyang naramdamang pagbabago. Pero nung nagamit siya ng iTera, isang session lang naramdaman niya agad. So yun, kaya nga siya yung isa sa mga nauna kong nag-purchase ng iTera Classic. Yun. Pero pagdating sa mga iba, meron ako isang bang pasyente na, halimbawa, let's say, frozen shoulder, i-refer natin. Meron din ako isang pasyente na frozen shoulder, isang 15-30 minutes na session, naramdaman agad nila yung pagbabago. Meron naman na nakatatlong balik na. Sabi nito, parang hindi pa masyado. So, tinutuloy. So, likewise, ganoon din sa sciatica. Ang ano po natin doon is magtsaga po kayo. If ever, kung kayo po yung mismong yun, di yung relative po nyo, kung meron kayo nung po dito, yung pang-hold sa device, para po hindi nyo na kayo mahirapan o kung may relative kayo. So, kung naman po halimbawa may client kayo o meron kayong gustong may kamag-anak na may sciatica, tatsagain nyo po. Pero ang tinasuggest ko pong protocol po doon is 15 to 30 minutes. I-focus nyo po doon sa side, kung left or right po side. Doon nyo po i-focus yung iTera. Alright. Yes, Mai? Yes po. I'll just continue. From Marley Mong,
paano daw po i-blow ang diagnose na burst fracture sa lumbar 2? Ganun din po yun. So, any other condition po regarding po sa mga itong vertebra. So, lumbar. So, yung lumbar po, ito yung lower back na sinasabi. Hindi naman, pwede naman po hindi diretso dun sa mismong affected area. Basta along, yun po, basta nako-cover niyo po yun, dun niyo po i-focus yung pan. Parang sciatica din po ang pag-treat po ng ganyan. Pino-focus po dun sa involved na vertebra, kung anong side po yun, doon po. Nakikita, ma-identify niyo. Although, siyempre, as hindi naman po kayo medical practitioner or hindi naman po kayo doktor. So, pag lumbar area po na sinasabi, ito po yun. Yung likod, lower back na sinasabi. Pag thoracic po ay ito, yung likod po ng baga. Ang cervical po ay ito. Yun, dito po yun. Cervical, thoracic, vertebra. Lumbar po pala. Tapos sacrum po ito, yung sasapnan. Yun po ang pagkuhan. Nakita naman po kayo, medyo mataga-taga po kayo. Pwede kayo mag-Google, makikita niyo po yan. Kay Dr. Google. Oh, that's very interesting, Doc. Salamat for the free lecture, no? So, ano yun? Cervical or cerebral? Cervical, yan, cervical. So, Cervical yung nasa yan. likod ng Tapos ito yung neck, batok neck. Tapos Opo. ito thoracic. Yan, yung thoracic, likod na and ito, yung likod then ng baga. Tapos itong lower back, lumbar, vertebra, lumbar area. and Ito then yung sacral. sacral area or sacrum ang tawag dun Oh, sa wow, that's very interesting. Thank you so much, Doc. From Mr. Roberto Garcia, may prospect daw po siya kahapon na nag-blow sila by doing the 10 steps protocol. Then 10 minutes daw po sa Yes. shoulder and 5 minutes sa mukha. Today, nag-send daw ng picture yung prospect, tapos meron daw pong slight red ang both eyes niya. Ano daw po kaya ang reason at ano daw po ang dapat nilang gawin? So, medyo siguro nag-flash lang siya kasi nga medyo may heat. So, ganoon. Siyempre, pag may heat, medyo magkakaroon ng flashing sa mukha or pwedeng sa mata, medyo para magkaroon ng, anong tawag dito, yung red eye. Yung red eye, ibig sabihin, yung mga blood vessels siya. Kasi normally, di ba yung ating puti ng mata, yung sclera, wala tayong pumaputi yan. So, di ba, pag nagkakaroon ng conjunctivitis or sore eyes, di ba kaya mapula? Kasi blood vessels yun na maliliit, lumalabas. So, siguro pag ano niya nung pag-blow sa face, medyo hindi naman actually na-irritate, kundi nag-dilate lang yung mga blood vessels niya. Kaya, so mawawala yun. Anong pwede mo gawin? Pag hilamusin mo siya or papatakan mo ng charged water yung kanyang eyes, and then wag yung munang i-blow directly sa mata, around the mukha lang po. Ganun po ang pagka. So para hindi na ulit magkaroon ng red eye ang tawag natin doon. Okay. That could be a possible reason, Doc, kahit 5 minutes lang po yung kanyang pag-blow Pwede. na magkaroon po ng effect sa eyes niya ng ganon. Yes, pwede ng red po. eyes. Okay. Yes. All right. From Miss Daisy Sabala, hello po, good evening. Meron daw po siyang friend na merong gallstone. Pinahiram niya ng classic, 1 week na siyang gumagamit. And then may lumabas daw po na konting dugo sa puwerta niya. May possibility po ba na lumabas na ang stones? Ang effect po sa kanya ng charged water ay frequent urination. Bale, sa ultrasound, yung gallstone lang nakita. Iniisip din niya na baka may kidney stone siya. Masakit din daw ang balakang niya. Meron na po bang testimonial regarding sa gallstones? Okay, meron na po. Meron na po tayo. Kung mag-search nyo lang po yan dyan sa mga iTeracare testimonies, meron po. So, yun pong lugo na lumabas sa puwerta, wala pong kinalaman po yun doon sa gallstone o kidney stone. Unang-una, pag sinabi natin gallstone, kung lalabas po yan ay sa dumi, hindi po sa puwerta. Likewise, yun naman pong ating kung may kidney stone, lalabas po yan ay sa ihi. Hindi po yung kaya yung sinabing nagdugo sa puwerta, hindi po, wala pong kinalaman po yung iTeracare po doon, yung pagbo-blowing po nyo. Ito, wag po kayong matakot or baka, siyempre, unang mag-reaction po siyempre, pag may nagdugo,
laging natatakot, baka sabihin ay baka may side effect yan. So yan naman po kasi ang kadalasang magiging problema, yung pag merong konting ganyang nangyari, di po ba matatakot na, hindi na papayag yung pasyente o kung kaya parang gusto mo siyang pabilhin ng Itera, ay wag na. At yan pala ay lalo makakasama, lalo na kung merong mga yung medyo, mo ba, yung mga nega, ay naku, ano yan? Yan ang mga kalaban natin eh. Yung mga ganong mga nega ang dating. Yes po, yes. Oo, matatakot ka, especially po yung gano'n, may lumabas na dugo. So, Yes. magpapanik ka. Pero hindi naman po pala yan connected kasi hindi po Hindi, lumalabas sa wala. puwerta ang gallstone at kidney stone. Okay, thank Yes, you po, Doc. magkaiba po yun. Yes, from Evelyn Ocampo, swollen ankle daw po, ginamitan ng Itera, sumakit. Bakit daw po kaya? Itutuloy pa po ba Okay. nila ang pagbo-blow kahit sumasakit? Okay, so ganito, 'di ba ang ating ginagawa pag merong trauma, let's say injury na napaliay or na paano, yung rise na tinatawag, rest, tapos ibig mo ng cold compress yung ice, tapos yung elevate, yan, compress, yung sabi na, 'di ba, yung ginagawa natin pag yung ka-ankle, binabalutan natin o gumagamit tayo yung parang elastic bandage, and then elevate. And then, so 'di ba, dapat tayo yung first alam mo, ang ginagawa kasi natin actually, yung sa principle na yun, is the first 24 hours, dapat ganun ang inia-apply. Pero, with regard sa ating bakit may heat? So, iba naman po ang magiging effect po nung heat ng terahertz. Kasi, more of mag-aano po dito sa ating Itera is yung kanyang tawag dito, yung effect po ng terahertz, hindi po yung effect ng heat. So, hindi po yun magkakaroon ng kontra. Kung sabi po ninyo lalong sumakit, lalong namaga? Parang gano'n ba? Lalong namaga, lalong sumakit. Initially Sumakit lang po daw po. yun. Oo, siyempre gano'n, magkaroon ng reaction. Pero ituloy niyo po, mawawala po yung sakit po nun. Huwag po kayo matakot doon. Yes po, oo. There are cases po talaga na since ang Itera Care device po is a natural, yung natural way I mean yung katawan po natin po, 'di ba? So natural way Yes. of healing, kaya po there are times na may sumasakit or kaya mas lumalala ng konti, no? So katulad po ng Initially yun, rashes initially. ko, yung katulad ng rashes ko, Doc, sobrang lumala siya. Actually, 'di ba, rashes tapos medyo lumala. Pero ngayon po, grabe, ang galing, oh. Oh. Papakita ko po yung testimony ko sa ang galing. Charged water and blower lang po talaga. Alright. Yes. So, ang tanong po, Doc, another one, when is the best time po to use the blower? Depende po, wala po tayong hard and fast rule kung kailan mo gagamitin. So depende po at your own convenient time. Kasi pero the best po kasi niyan is yun kayo ay yung sa gabi pag magpapahinga na. Siyempre kung tapos na po kayo ng ginawa ninyo, at least nakapag-shower na po kayo, tutulog na gawin niyo po, mas maganda po ang magiging tulog po ninyo, mas makakapag-relax po sa inyo. Pero wala pa. Any time of the day, pwede nyo po yan gawin. Just follow po na after blowing, huwag kayong magbabasa o kayo maliligo o iinom ng sobrang malamig within 4 hours. So, ganun lang po yan. Okay. From Miss Tess Hervas. Hello, Miss Tess. Borderline diabetic daw po siya and so happy na nag-low na ang kanyang HbA1c even 1C. without meds po. Nasa 4.4 na po siya. User na po ito ng Itera Care, ha? Nasa Yes, 4.4 na po daw siya. Yung cholesterol niya na lang ang problema. Total cholesterol is 5.5, HDL is 1.44, pero LDL is 3.6. Ano po ang kailangan gawin para mapanormal ang cholesterol? Also po, going Yeah. back to diabetes, possible po ba yung mga insulin dependent mag-normal pa ang sugar levels using the Itera Care? Okay, so unang tanong is yung okay, yung sa Cholesterol insulin po. dependent.
Ang cholesterol. Cholesterol po. Siyempre, Oo. first and foremost kasi, ang inaano natin dyan is yung you are what you eat, sabi nga natin. Ano? So, di ba, nabanggit ko dati na ang nag-focus kasi ng pagtaas ng cholesterol is not yung mga cholesterol-rich foods dati. Diba? Una sinasabi natin, itlog daw, mataas ang cholesterol. Yung mga innards, yung mga mataas ang cholesterol. Yung basta yung mga ganun po mga pagkain. So, nung una kasi meron kami diyang guide, binibigyan namin sa pasyente. So, later on, it was found out at lumabas yung study na hindi daw pala po yun talaga ang nag-focus ng pagtaas ng cholesterol. You know what? Masusurpresa po kayo. If ever, first time yung marinig. It is the high carbohydrates intake. So, yun pong sobrang malakas kumain ng kanin, kumakain ng pasta, bread, yung mga donut po yan, yan mga biscuits po yan, tsaka mga sweets, kahit po yung, sabi natin, fruits, pag minsan sabi, fruits na may cholesterol. Yes, kasi po pag sobrang asukal po natin sa dugo, na kinakain natin, i-convert po yan ng ating katawan into fats po, at then magiging, i-convert po yan ng ating liver into cholesterol. So yun po. Kaya po ang kasama po din sa ating is protocol is bawasan po ang high carbohydrate intake. Yung tama lang. Sakto lang, sabi nga po, sakto lang. So sinasuggest po kasi natin ngayon yung pinggang Pinoy, yung di ba yung pinggang Pinoy is diyan, kalahati po nun dapat ay vegetables, gulay, konting-konti lang ang fruits. Yun po yung 1/2. Tapos yung 1/4 po, dapat yun lang ang inyong kanin or carbohydrates. Yung, po, pag inano po natin yan, dapat mga 1/2 cup lang. And then yun po namang ulam, yung protein source, pwedeng meat or pwedeng isda or pwede pong itlog, 1/4 din lang po. So pagka po ganun ang kain po ninyo, wala po kayong dapat na pag ay bawal ito, bawal yun. So yun po. Kaya tapos kung mataas ang cholesterol po ninyo, alam mo po niyo, aside po, yun pong liver. Kasi nga po yun ang pinasuggest kong ninyo. Kasi yun, nadudun po ang maraming, yung liver po ang nagpo-produce ng cholesterol. Pero unless bawasan po ninyo ang inyong high carbohydrate intake, wala pong mayari. Kaya po, di ba isa daw po silent epidemic aside from insulin resistance, marami po ngayong may fatty liver. Masusurprise kayo kahit sabihin nyo ay hindi naman kayo mataba, pero pag nagpa-ultrasound kayo, lagi na po, ako nakikita ko lagi ng isa sa kasama pag nagpa-ultrasound ng whole abdomen ay fatty liver. Ngayon, yung tinatanong nyo po yung sa insulin-dependent type 1. Kasi nga ang type 1 diabetes is, ang problema po nila talaga is halos wala na silang insulin sa katawan. So alin po ba nagpo-produce ng insulin? Pancreas. Ano po? Kaya nga po sila tinawag sa insulin dependent. Hindi po sila mabubuhay ng walang insulin na tinuturo. Hindi po yan katulad ng type 2. Ang type 2, hindi sila, pero may type 2 po na nag-i-insulin din. Pero most of the time, ito po ay oral. Iniinom po yung gamot. Iniinom po. Kung tsatsagain nyo. Kasi, di po ba yung Itera, yung Teres, pwedeng mag-regenerate po ng ating pancreatic, yung tawag natin na islet cells of Langerhans sa pancreas. Yung po yung nagpo-produce ng insulin. Baka po although wala po akong nakita pang testimonial na sa type 1, sa type 2 nag-improve po sila kasi nga sabi natin sa type 2 marami ng factors pero sa type 1 although wala po akong nakikita pero may potential po na makatulong po ang Itera Care kung itsatsyagain mo po later on kasi di ba sabi nagre-regenerate ang inaano po kasi ng Iterasis, tinutulungan po yung ating organs, yung cells na mag-regenerate. So kung mag-regenerate, possibly na yun pong type 1 diabetes, balitaan nyo po ako. Gawin nyo kung may kilala kung may type 1, sige po, tagain nyo po and then later on, tignan nyo po kung unti-unting nababawasan yung kanyang insulin intake. Ano po? Okay po.
Sorry, insulin injection at intake. Intake po ibig sabihin oral. Ano po, ang Yes. insulin is lagi pong injection. Opo. Injection. Okay. Yes. Yes. Okay. Sa kanya po, bumaba na po yung kanyang HbA1c daw HbA1c. po. Yes. Opo, so even that's- without the Ibig meds. sabihin, yes, ibig sabihin nun, natutulungan ng Itera yung yung kanyang type 1 diabetes, di ba? Yes. So good news po yan dun sa may mga type 1 diabetes. Yes, Just oo, continue pwede po. using the Yes, Itera Care tagain niyo po. po. Tagain niyo po. And later, madidiscover niyo ba, di ba, ganun kasi yun eh. Ang insulin kasi, depende yan dun sa, kaya yung nag-i-insulin, minsan magat hapon sila nagtetest ng kanilang sugar. Okay, although ngayon kasi, may mga insulin na once a day na lang tinuturok at bedtime na lang o at evening. So, gano'n na lang po ang pagkuhan. So, doon yung matetest and then yun naman po kasing HbA1c, yan po ay every 3 months po tinitest. Oh. Every 3 months. Hindi po yan lagi Yan. Pero yung FBS, yung fasting blood sugar, yun po ang pwedeng araw-araw o yung iba po, maga at gabi, nag-check po ng kanilang blood sugar. Oh, wow. Oh, that's good news po, Doc. From Miss Dinah Junicio, paano daw po gagawin sa may bone tumor? Sabi daw po ng doktor, need na mag-undergo siya ng osteoma removal. So yung osteoma removal, di tatanggalin mismo yung bukol, yung tumor. So depende kasi, depende sa doktor yon. May doktor kasi na, although ang sad to say, ang bone tumor medyo, po yan, aggressive po yan. Kasi, siyempre, nandun po sa buto yung mga stem cells, nandun po yung fat. So, pwedeng mag-metastasize din sila agad. So, kung, although, sabi nga, yun ang sinasuggest ng doktor nyo, pero it's your option. It's your choice po kung magpapa-opera kayo, kung hindi. Kung naman gagamit po kayo ng Itera, so i-blow nyo po, tsagain nyo lang. Pero dapat yan at least 30 minutes po per session na ipo-focus nyo po dun sa bone tumor po. At least 30 minutes, 2 times a day. Wow. So, tiyaga po yun, Masakit po ba, Doc, ang bone tumor? Yes, masakit yun, masakit. Oh my. Masakit So, yun, masakit. Yes. Maganda po ang Itera Care kasi it's a natural pain reliever. So, yun pa yes. lang po, malaking tulong na, Okay. Question, when is the best time daw po to use the blower? Before eating meals or after eating meals? Wala naman tayong hard and fast rule. Pero inasuggest din natin, wag lang agad yung ganito. Kung bago kakain, at least light meal lang, light meal. Wag kayong kakain ng busog na busog, then after nun, tsaka kayo mag-Itera. Dapat po wag. Parang light meal lang. Okay. Light meal, tapos anytime naman po pwede, no? Yes, pwede. Alright. From Miss Jessie and Merle, is the PEMF both in Itera Bio and BioLite, Doc? Yes po, pareho po meron po, ang Bio at saka BioLite. Nilecture ko po yan. Nilecture nyo yan kaya I'm sure po alam nyo po yan. Yes, pareho meron po yun. Pareha. Ang wala lang po dun sa pagkakaiba ng dalawa, yung Itera Bio ay may negative ions, nag-generate siya. Ang BioLite po ay wala, pero meron po siyang terahertz, may PMF, at saka po meron yung graphene infrared. Infrared, yes po. Yes. From Miss Rem Villanueva, kapag po na-stroke ang patient at the same time po na-diagnose ng colon cancer, safe po ba i-massage ng Itera Care device? Saan daw po i-blow kapag ganoon ang sitwasyon ng katawan? So yung stroke na discuss Yes. na natin yun before. So if ever lang kung hindi, narinig dati, so tignan niyo yung CT scan. Nasaan ba yung alin ba ang nangyari? Nagkaroon ba siya ng ischemic stroke o hemorrhagic stroke? Kung yan ba nasa left o nasa left o nasa right. So makikita niyo kung wala kayong ng CT scan, copy ng CT scan,
malalaman niyo po kung alin ang naapektuhan sa kanya. Alin po ba yung naano sa kanya, yung paralyzed na extremity. So kung ang paralyzed po extremity ay kaliwa, ibig sabihin po, doon po nagkaroon ng stroke sa kanyang other opposite side. Yung left, kung left po, nasa right side po ng brain. So yun po ang inyong i-blow ng 5 hanggang 15 minutes. And then dito po, 15 to 30 minutes na po yung extremity po na. And then, kung may colon cancer po siya, edi yung whole abdomen po niya ang inyong i-blow. Nakuha po ba nasagot ko po ba yung tanong ninyo? So yung stroke, yung tinuro ko pong protocol, at then yung colon cancer, tumor, dito po sa abdominal area. Ilang minutes, Doc? So yung sa abdominal area, 15 to 30 kasi cancer na kaya 15, mag-start ka sa 15 hanggang gradually ini-increase hanggang maging 30 minutes per session. Ilang session po, Doc, pwede in a day? So as long as hindi niya ma-exceed yung 2 hours in a day. Alright. Okay. Nag-work daw po ba ito sa achalasia problem? Pwede po. Parang achalasia kasi problema sa sa esophagus po yun. So i-try nyo lang po, Parang din yan, walang pinagkaiba po yan doon sa GERD na sinasabi natin, yung gastroesophageal disease. So yun naman pong ang mismo sa sa reflux, acid reflux na sinasabi, nandito po ang problema. Yung sphincter. Ito naman pong achalasia, yung mismong esophagus po niya ang nagkakaproblema. Pero pwede niyo pong i-try po yan. Okay. Ang pag-blower, Doc, yung 15 minutes twice a Wala day. dito sa may neck, pababa. Sa sikmura. Up and down lang po. Dire-diretso lang. Okay. Hanggang 15 minutes din, lang. Doc? Okay, 15 twice a minutes day. lang. Yes. Okay. After basic protocol po yun, Yes, para po dito dun sa lagi mga, natin yung basic bago. protocol lang. Okay, Yes. sige. Baka dumiretso po sila, hindi Yes. pa nag-basic Lagi protocol. kasama basic protocol. Alright, sabi ni Doc, dapat kasama ang basic protocol bago yung 15 minutes. From Nell, meron daw pong tumor sa colon pero may nilagay na stent. Paano i-blower? At meron ding pong nakitang 3 metastases scattered sa liver. 86-year-old na po. So doon niya na lang po i-focus. Although yung stent naman po niyan, hindi naman yan yung katulad ng stent na nilalagay po sa ating sa heart. Yan. So yung stent na yun, dito lang po yun. So, pero as much as possible, kung nasan po yung eksaktong location ng stent, i-avoid nyo na lang po. Pero wala naman pong problema if ever na pag-blow nyo po. I-blow nyo po yung whole abdomen niya. Kasi pati liver, di ba, may metastasis. I-blow nyo lang Yes po. po. Paikot. And then kung matamaan man po yung stent niya, wala pong problema. Hindi naman po yan delikado katulad nung sa heart po na pag naano yung stent. Pwedeng kasing stent yung kasi ang liit-liit lang. Pwede yung kumbaga ma-damage. Pero yung pagdating mo po sa gastrointestinal yung stent na gano'n, hindi naman po siya masyadong delikado. Kaya pwede pong madaanan kasi iba takot na takot pag yung ganun po pwede. Halimbawa, may mga NGT, okay lang po yan. Pwede rin po kasi pag po may NGT, paano po namin ikakuan? Di pwede rin yun kasi ang material naman nun, hindi naman yung metal na katulad as in yung dito sa puso natin. Tsaka hindi naman po nakafocus po, gumaganon lang siya. Yes, Dinadaanan lang naman po. Pero pag nadadaanan lang, okay lang yun. Huwag lang yung nakatutok mismo doon sa yung may tensya doon. Thank you, Doc. That's very clear. From Joy Escala, paano daw po gagamitin ang iTera Classic doon sa nag-undergo ng angioplasty? May stent daw po siya sa left side at diabetic po siya. Parati manhid ang palm niya, lalo na pag matagal hawak ang cellphone. Tapos kapag nagising siya sa pagtulog, hirap na siya makatulog ulit. Yung lower back niya sumasakit din. Late 50s na po siya, lalaki. Thank you for the complete information, Miss Joy. Okay. So yun naman, basta ang ating lang pinapa-avoid is yung
Siyempre may stent siya. Pero kahit anong part niya ng kanyang body, pwede niyang daanan po ng blower. Ano po, kung ano naman complain niya. So as long as yun pong mismong heart area, wag na niya po niyang diretsong tatapatan. And then, kung meron pong problema sa back, pwede naman po din gamitin po doon ng ITR. Don't worry, hindi naman po. Although sabi natin, nagpe-penetrate yan. Pero hindi naman kumbaga nyo i-diretsyong matagal na tutok. So, meron pa naman pong yung vertebra, sasaluhin pa niya muna yung terahertz bago po mag-penetrate po sa puso niya. So, kung yun po ang inyong kinababahala or worry na baka matamaan yung heart kahit sa likod, wala pong problema po yun. As long as hindi yung mismong direct sa harap ng chest nyo, i-blow po siya. All or the rest of the body, pwede nyo pong padaanan po yan ng blowing. Dok, diabetic daw po siya, tapos parati daw namamanhid yung palm niya. So, isa sa same ano pa rin ba ito? Siya pa Opo. rin ba yung... Yes okay. po. Yung Hindi tabi naman, po. kasi nga, kumbaga, kung ano-ano na, multi-organ na yung kanya. Yun Yes nga po. lang, ang wag niya lang i-avoid niya lang is yung heart area. Pero do the basic protocol, Okay. pinakaano doon, then i-blow nyo kung alin yung concerned areas. Ganun lang po, then just avoid the heart para po wala na kayong maging worry na baka magka-problema doon sa heart niya kasi may stent niya po. Tsaka better din po siguro, Doc, yung sa spine kasi sumasakit din daw po yung lower back niya. Okay, kaya nga sabi ko baka natatakot sila dahil di ba sabi baka daw nagpe-penetrate yung terrace, dadaan. Hindi po naman, hindi ganoon. Kasi nandoon naman po kasi yung yung mismong vertebra na nasasalo ng terrace. Hindi naman siya didiretso po doon sa heart. Kasi ang ano lang po doon is walang ibang organ, tapos pinutak mo pa yun. Doon po magpe-penetrate yung pan sa skin. Pero hindi po yan yung gano'n. Or medyo isang safe din po na gagawin ninyo, ilayo-layo nyo ng konti yung inyong pagbublo. Let's say sabihin, di ba, mag-penetrate hanggang 12 inches. Pwede gawin ninyo 10 inches away from the back para hindi po kayo nag-aalala na baka mag-penetrate doon. So, pero para ako, 2 inches na lang yung yung yes, penetration. gano'n lang, yung mga simple Mathematics. mga simple mga, yes. Yes, thank you, Doc. That's a very practical way of doing that. Kasi Okay. natatakot baka daw matamaan yung heart. Ilayo mo yung Ilayo. gano'n. Alright. Ilayo mo lang, diba? Tama, ang galing. From Miss Amelita Daliva, ano daw po ang protocol for patients for post-brain surgery? Post-brain surgery. So, depende kasi, usually pagka post-brain surgery, meron yung iba kasi na iniiwan yung skull pagka opera, binabalik. Meron din naman po kasi yung pag tinanggal yung skull, hindi muna binabalik yung takip, kaya may malambot. So, pero yun naman po ay ganito, so kung alin yung part na naoperahan sa kanya, pinaka-safe siguro yan, around na lang po dun sa mismong brain tumor na tinanggal, around na lang. And then later on, pag medyo nakaka-tolerate na siya ng at saka nyo po, pero madali lang dun sa mismong site ng brain ng brain surgery at saka na lang po. Pero mga sa simula, sa paligid nyo lang po muna gawin. Huwag diretso mismo po dun sa site ng brain tumor o brain surgery. Paikot. Then later on, pag natagal na po, gano'ng katagal, siguro, nyo po, mga 1 week, i-try nyo po na malayo muna dun mismo sa pinakang parang brain, yung site po ng brain surgery. And then pakiramdaman niyo po yung ang tawag po dito ay tanungin niyo po yung pasyente kung nato-tolerate niya. All right. Okay. From Miss Alani, saan daw po ifo-focus kapag uric acid at cholesterol po ang problem? Okay, kasi ang cholesterol yun na nabanggit ko Sa liver. Sa liver, then yun avoid din yun. So sa ganun din, pag mataas ang uric acid, number one, siyempre, ikuan mo,
Pero usually ang purine naman mga byproducts po ng meat pan. So sa liver na rin siguro, pati pag kahit mataas ang uric acid, liver na rin. Okay. So 15 minutes din po yun, Doc, no? Twice a Yes. day? Yes po, yes. Okay. Sagutin lang po ito, no? From Aki Amparo, pwede daw po bang mag-aitera sa kwarto na may aircon? Pwede po. So ang gawin niyo na lang, wag masyadong anong thermostat, wag masyadong mataas. Then dapat po ay from the start na doon na kayo sa loob. Hindi yung kasi yung bang nag-blower kayo, nag-blow kayo, then pagkatapos tsaka pa ipapasok sa Aircon. malamig na kwarto. Pero hindi po Apo. magkakaroon po kayo ng parang yung sudden change po ng temperature. Meron pong effect po sa atin po yun. Okay. So importante na bago mag-blower, i-on na po muna yung aircon. Okay. Yes, okay. Doon ka na, nasa aircon ka na mismo. Doon ka na, doon ka na yes. mag-stay sa aircon. Naka-aircon na. Ano lang. Ang temperature lang is yung mga, let's say, 25 o 23. Wag po yung mga 16 degrees kasi malamig na ngayon. Yan. Yung 25 degrees, pwede na po yun. Ang niset nyo ang thermostat, 25. Tamang lamig lang po yun. Alright. At least hindi sila may initan, no, Doc? From Miss Yes. Feli Barnes, may lung cancer daw po. Question about lung cancer. Nasa stage 4 na at nagkikimo once every 3 months. Gusto niya na daw po itigil ang pagkimo kasi pakiramdam niya mas madali siya mamamatay kasi parang dumadami ang sakit niya. Okay daw po ba, Okay. Doc, na itigil na ang pagpakimo instead mag-Itera Care na lang siya? Yeah, okay. So ito po ay lagi po natin, it's your choice. Kayo po ang may katawan. Kung sa pakiramdam niyo po ay kayo ay hindi, let's say sabi nga natin, ito po ay, actually, ang chemo po naman, hindi naman ibig sabihin, kumbaga, mawawala yung cancer niyo. Parang temporary lang po, you will go into remission para pong pinapahinto lang niya yung cancer cells na dumami. Pero very, very rarely na ang chemotherapy po ay masabi na gagaling kayo. Sa inyo po, sa mga nakikita natin, sige sabihin na po natin ay 8 out of 10, nag-ano po yan, nagsosokom po, sabihin po tayo, nawawala ang pasyente. 8 out of 10, yun po ang niyan. So meron meron tinatag po cancer survivor. Kasi meron po ako isang pasyente ngayon na siya po ay may lung tumor. Diagnosed na po siya, sabi nga niya, galing siya OFW from nasa Hong Kong siya. Sabi nga niya, doon pa lamang, di sinuggest na nung kanyang employer na kasi pinadala siya sa ospital, ang sabi daw doon is, dapat either you go undergo chemotherapy or radiotherapy, yun ang sabi. Pero sabi niya, pinag-aaralan niya, sabi nga niya, parang sabi niya, din naman, sabi niya, wala rin naman mangyayari. Para bang, tawag dito, mag-undergo lang siya nung, alam niyo na, yung paghihirap pag nag-undergo ng chemotherapy, radiotherapy. So, ang choice niya, sabi niya, alam ko naman po, tanggap ko na sa sarili ko. Bata pa siya, 40 years old lang. Ano nga ako, dahil ang anak niya, isang 12, isang ganun lang, sabi niya, ganun. So, alam mo, inainusap ko siyang mabuti. Sabi ko, ako, as a doctor, siyempre, ang advice ko sa iyo, magbalik ka, kasi sa Hong Kong siya, OFW siya doon. Dito ka pumunta sa ibang oncologist yung tawag na sa doktor na nag-specialista sa cancer. Ay ayaw ko na po. Tanggap ko na po. So, alam mo, inusap ko siya, heart to heart. Sabi ko, during the time, minuubos siya, medyo may sama ang pakiramdam niya. Sabi ko, sige, ini-introduce ko sa kanyang Itera. 3-4 na session siya. Sabi niya, Dok, ang ganda po ng pakiramdam ko. Ang ganda po ng pakiramdam ko. Sabi niya, tutuwa ako sa iyo. Dahil siyempre ako naman, hindi naman ako nagkulang sa iyo ng in-explain ko maigi sa iyo ng conditions. Basta ako po, Dok, tanggap ko na. So sabi ko ganito, kasi napapagod ka rin ang papunta-punta rito. Ba't hindi ka na bumili ng iyong Itera? Kahit classic, Dok, pinag-iipunan ko na po. So natutuwa ako sa kanya. So isa yung, sabi ko nga, it's your choice.
walang pipilit sa iyo kahit pa sabihin ng doktor, kahit galitan ka, patigas ang ulo mo, bahala ka sa buhay mo. It's your choice. Well, anyway, sabi nga natin si God lang po ang nakakaalam na lahat. So, ganoon po yun. Pero pwede nyo pong gamitin yung iTera. Tsagain nyo lang po, tsagain nyo po. Yes, at least they have a choice. Yes. Oh, meron pa, no? Unlike po yung iba, wala na pong magagawa no? At least ngayon, pwede pa, may choice pa. Oo, wala na tayong magagawa. Di ba gano'n ang mga doktor? Pag yan ay nagawa na yung lahat, gumastos ka na ng malaki, naubos na yung yung ano mo, let's say, yung para bang yung nakalaan mo para doon paggastos. Pagtapos na yun, sasabihin wala na tayong magagawa. Ano pa magagawa mo? Yes, yes. Naubos na yung resources para diyan. Kasi magastos yun Yes. Magastos, meron ang nilala, isang session. Sabi nga niya, gumastos siya ng nasa 2M para lang daw doon sa meron gano'n. Mabuti lang at meron siyang kahit pa paano. Pero right now, nag-iTera pa rin siya. At the Doc, from California pa yung question, no? Regarding daw po sa paggamit ng bio and BioLite devices, do they still have to undergo health protocols? Same po sa iTera Care Blower. Pwedeng hindi na po. Pwedeng hindi na. Kasi, iba pag nakapatong na yung paa ninyo doon, so yung terahertz po, umaakit na po yan sa inyong buong katawan. So pwede na pong hindi. Alright. So, mas shortcut pag BioLite, no? Or kaya bio. Doc, it's already 10:03 po. There are still questions. Is it okay po to continue or Kaya lang kasi naglolobat po? po. Wala kaming kuryente. So medyo alright. ilang questions na lang. 2 or 3 questions na lang. Kasi lobat na ako and then yun nga wala kaming walang power sa amin. Buong bayan. Okay. Sabi daw pala siguro NGCP daw ito. NGCP ang may problema. Kaya dito sa amin siguro National ilang Grid bayan po. daw ang wala. Yeah, National Grid National Corporation. Grid. Kaya Multiple marami sclerosis, Doc. Yes. Pwede po. Kaya po yan ng hindi ko naman sabihin na magagaling siya pero ang laki po ng maitutulong dyan ng iTera sa MS. Okay. Paano Doon po po ang iboblow mo sa paggamit? spine. Sa spine po binoblow. Yan, dito tsagain niyo po 15 to 30 minutes, 2 times a day. Okay. Doc, meron daw pong gumamit na iTera Classic for almost 2 months now. 67 years old na stroke last March. Ischemic po. But don't see any improvement in her condition. Affected po left arm and leg niya. Na bedridden po siya. Left arm always in pain and fingers inflamed. What tips can you give me for effective usage of this device? Okay, so bali tama ba yung paggamit mo ng device? Kasi di ba ang protocol natin diyan is yung nabanggit ko is kung left side ang paralyzed niya, ang affected niya is yung right side of the head. So dapat i-focus mo yung affected limbs, 15 minutes yung upper extremity, 15 minutes yung lower extremity. Pero ang pinapauna kong gawin is yung brain muna. Kasi di ba sabi nga natin, unless na itinrit mo, yun yung pinanggit ko na noon dati, yung Mr. Donan, yung book na pinakita ko sa inyo dati, na kumbaga sila ay may facility sila na nagtitreat sila ng mga stroke patients o mga brain injured. So, unless na hindi mo nasunod yung protocol na matreat mo yung brain, baliwala ang lahat yung ginagawa ninyo. So, yun ang importante. Kasi baka mamaya, di ba parang sa mga nagte-therapy, ang ginagawa lang nila, ito lang ang tinitherapy nila. Ito, Kung saan lahat yung ng ginagawa paralyzed? dyan. Opo. Oo, yung paralyzed, ano lang. Di ba sabi ko, unless na i-treat mo yung injured brain, walang mangyayari kahit ganun gawin mo diyan. So, dapat yun baka hindi nyo nagagawa yun. Okay. After daw po mag-blow ng iTera, Doc, masakit ang anit ng ulo. 2 beses na daw po, tapos pumipintig-pintig yung tuktok ng ulo. Hindi naman matagal at hindi mainit, mild lang. Okay lang po yun. Kasi
Iba ang ginagawa ng Itera is yung because of mayroon din siya nung heat para nagda-dilate yung mga blood vessels mo. So pag nagda-dilate yung blood vessels mo, yun yung parang medyo magpapawis-pawis ka tapos parang medyo may konting headache at saka iinit syempre yung anit mo. So okay lang po, normal lang yun. Don't worry about it. Continue lang po yung or kung gusto nyo, pag nagiinit, pwede nyo sprayan muna ng, ng charged water para habang nagbo-blow, hindi masyado nyo ma-feel yung heat. Yun po ang pwedeng gawin. Okay. Naku, Dok. Dali lang po, mukhang mga importante po. My son experiencing temporary blindness due to high dosage of chemo po. Sabi ng optic neuritis, pwede daw po ba sa Itera Care? Nakapag-radiation na po siya last June 22. Okay naman daw po ang bone marrow aspiration niya. In remission po. Sa spine po siya nag-relapse. So pwede naman pong yung niya is yung kung pwede magamit sa mata, pwede po. So ang pinapaano lang natin ng protocol is mga optic neuritis. So i-ano niyo lang po kung aling affected eye. So medyo pwede po yung spray ng charged water, then blow po start muna kayo sa 5 minutes. And then 10, gradually 6 hanggang makaabot po kayo ng 10 minutes. Pero obserbahan niyo tayong pasyente. Pag para pong naiinitan o whatever, wag niyo po munang i-increase po yung time. Hayaan niyo lang po munang hanggang ganong 5 minutes lang. Mga hanggang 2 weeks. Then after 2 weeks, kung pwede siyang magpa-evaluate ulit sa doktor niya, sa ophthalmologist niya, kung ano po ang improvement. Or masasabi naman po ng pasyente yun kung nawawala yung masakit ang ulo niya, yung mata niya parang hindi na masyado pong masakit din. So yun po, kaya yung parang nabubulag na siya kung nagkakaroon ng at least improvement sa kanyang vision. From Miss Mary, leukemia po, ageless, 5 years old. Protocol po for blowing guide daw po for leukemia. So kasi bata pa medyo Opo. ang probative protocol po niya is hanggang lang maximum lang po ng 10 minutes. And then yun po kasi leukemia is cancer of the blood. So ang i-blow niyo po is yung mga mga extremities, upper at saka lower extremities at saka po yung spine. Tigpa 5 minutes po, tigpa 5 minutes kasi bata pa. Posible daw po bang matunaw ang namuong tubig sa brain na na-stroke po siya 9 years ago na po, half paralyzed? Baka hindi tubig, baka yun ay blood ang ibig sabihin kung namuo. Baka most likely blood yun. Pwede po matunaw, kaya tunawin po ng yan. Meron po ako, di ba, yung isang case ko po dati na meron siyang severe headache na hindi madala ng pain reliever. So nung pina-CT scan ko, so nakita po na meron nagkaroon po ng bleeding sa brain. So sabi ng neurologist, i-refer siya sa neurosurgeon at ooperahin. Napag-isip-isip nung pasyente delikado ang magpa-opera, may nagsuggest sa kanya. So bumalik siya sa akin, ini-Itera ko yun, alam niyo yun ay after 1 month ba, nawala yung umunti yung kan. So yun yung sasabi ko na pwedeng matunaw yun, yung blood clot na yun, pwede po, umunti po yung blood. Hindi ko na lang na-follow up yun, pero since siguro ay maganda na siya, hindi. Alam mo naman kami pag hindi na bumalik is either. Pero so far, yun naman ay nung may nakausap akong relative noon, sabi ay okay na po yun. Kasi pag minsan ganun nga nangyari, galing po ako dito, nirefer po ako ng pasyente na siya po ganito ganon. Ngayon po maayos na, kaya dito po ako pumunta. Ganon ang nangyayari sa mga pasyente po pupunta Hindi sa na akin. bumabalik, nagre-refer na lang po. Yes. Totoo. Dami, totoo ako. Oh, wow. Dok, pwede daw po nagre-refer bang na lang sila. pagsabayin ang nagpipiti po siya tapos mag-Itera Care din? Pwede daw Yes, po ba yun? pwede po. Pwede. Wala pong
kontra doon. Walang magiging problema. Okay. Pasensya na po at pinipili ko po yung yung mga importanteng question na hindi po natin pwedeng ma-miss out kasi naghihintay po sila. Epilepsy, Doc. Anong part ng may blower sa may epilepsy na first time ho na na-experience niya dahil nag-faint na po siya. Nag-ECG po siya, kaya findings ay epilepsy daw. Then, nakita po na ENT na may inflammation din daw yung tenga, dala ng dumi sa tenga. 10 years old po ang bata, kaya pwede ho bang cool setting lang ang gagamitin pag pro po? Mas maganda rin start ka sa full setting kasi syempre parang sa simula medyo ma-irritate siya, maingay o may mainit. So, full setting. Pero syempre kahit pa paano, mas maganda rin po yung merong gamitin yung pinaka-lowest na po ng sa pro. Full setting tapos merong konti. May hit po ng konti. Then sa forehead po nyo i-focus kung bata, mga 5 hanggang 10 minutes lang po. 2 times a day. Tsagain nyo lang po. Okay. Pwede daw po bang gumamit ng BioLite kung may zirconia crown ang teeth? At kung may Pwede naman coil, po. pwede po. Kung mayroon Pwede daw naman, po naman. coils and stents, pwede daw po ba kahit yung pinakamababa na setting at sandali lang po? Alam mo, para sigurado din, wag na kung may stent talaga. Para sigurado din. Para hindi pagdating ng araw, baka masisi ka at sabihin, bakit mo, di ba, ayon based on recommendation ng manufacturer, as much as possible, do not use it. Kasi mga medyo maselan Sabi ko nga, pag mga graph, yung mga metal lang, di ba, may sabi, ginagamit niya pero wala daw effect. So pwede yun. Pero likewise of heart kasi stent, medyo pantayo ha. Play safe tayo doon. Yes po. Last, Doc. Makakatulong Okay. po ba ang iTera Care sa pneumonia? Pwede po. Maganda po. Pwede. Paano po ang Pero siyempre blowing? dapat may antibiotic siyang iniinom. Antibiotic Plus muna. makakatulong po. Yes, pwede po may antibiotic. Pero dapat may antibiotic. Hindi Alright. naman po pwedeng diagnose na ng pneumonia. Ayaw mo magpagamot or kasi although meron kasing cases na sa x-ray may pneumonia. Pero clinically, tanungin mo yung pasyente, walang ubo, hindi nilalagnat. So yun na nga, meron nga kaming time na gano'n, hindi namin binibigyan ng gamot kasi hindi naman lahat na nakita sa x-ray, ibig sabihin gano'n. So yun nga sinasabi namin, correlate clinically. Minsan meron yung mga may mga medical missions, medical caravan. Yung magpapa-x-ray, libre. Alam mo ba, meron sa akin, Dok, kalahati po ng result nung kandun may pneumonia. Pero wala naman pong ubo. So hindi binibigyan. Pero with iTera, makakatulong yan sa pneumonia. So that's it. Saan po, Doc, ang blowing at ilang minutes po? Kasi ang pneumonia, pwedeng lobar yan, pwedeng interstitial. Pag sinabing lobar, isang side lang o isang part lang ng lungs ang merong apektado. Kasi halimbawa, medyo konting kwan. Ang left side mo is dalawa ang lobes niyan, upper and lower. Pag right is upper, middle, at lower. So, depende kung saan. Pero pag interstitial pneumonia na sinasabi, lalo sa mga bata, dito yun sa gitna. Sa gitna ng lungs niya. So, yun ang ibublo mo kung interstitial. Pero kung sa x-ray, nabase na-identify kung left upper, middle, or lower, doon mo ifo-focus yun. Or wala namang diferensya kung alin yun. I-blow mo yung buong lungs mo, yung isang side. Pwede na po yun. 15 minutes twice a day din po, Doc. 15 minutes twice a day. Alright, Doc. So thank you so much, Doc. Maraming salamat po. We really appreciate you, Doc. No, you really found for finding a way kahit na madilim sa inyo, mahirap ang power. Wala na rin no? ako electric fan. Oh my gosh. Thank you so much, Doc. Maraming salamat. We really appreciate you po. We will let you go na, Doc. Maraming salamat. God bless you. God bless everyone. Good night, everyone. Good night, Thank you. everyone. God bless. everyone. See you next week. Thank you. Para po dun sa mga nag-a-ask ng recording ng question and answer, pa-make sure lang po na kung sino po yung nag-invite sa inyo,
na ma-add po kayo sa iTera Care community group chat, and we will post this question and answer video po doon. Maraming salamat po. God bless you. Bye-bye.